Duterte, galit ako sa kanilang mga ugali. Diba? Oh. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Ito. Dahil po sa pinagagawa, dahil po, mga kababayan, sa sobrang pagkapanatiko ng mga kababayan natin, ngayon, pinagsabihan ang mga OFW sa Qatar na wag silang magsasagawa ng anumang protesta dahil ito ay talagang mahigpit na ipinagbabawal ng departamento o ng pamahalaan ng Qatar. Subalit naging matigas pa rin ang kanilang ulo. Ngayon mga kababayan ay naditine or nakakulong po ang mga kababayan natin sa Qatar na mga nagrally para sa suportahan itong si Digong Duterte. Ito pa, pakinggan natin ha. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Ayan, ang napala nyo. Alam nyo, pinagsabihan na sila mga kababayan. Nagsalita na itong si Arnel Ignacio. Pero bago yan, itong mga DDS, hindi talaga natin malaman ano ba talaga ang meron sa inyo. Bakit parang ang hirap-hirap nyong intindihin pagdating sa mga bagay-bagay? Bakit parang kayo, mga DDS, matigas talaga yung ulo ninyo? Kulang na lang kumuha ng maso para ipukpok sa mga kukote nyo, wala namang kakwenta-kwenta. Diba? Mga kababayan, nung nakaraan po, uy, ayaw ah. Ayan. Nung nakaraan ay naglabas na po ng guidelines, di ba? Sinabihan yung mga kababayan natin na at iniremind na kayo mga DDS ng PH Embassy, Consul sa Qatar, to respect local laws on political demonstration and rallies. Tinuloy nyo pa din mag-rally kahit walang permit or authorization from Qatar authorities. Ngayong arestado kayo ng Qatar authorities, kanino? Kayo mga DDS OFWs na galit kay PBBM. Lalapit at hihingi naman kayo ng tulong. Kanino ba? Kay Digong Duterte o kay PBBM pa rin? Diba? Mga kababayan, para kayong mga timang, para kayong mga bulbul, hindi malaman kung saan tutungo. Oh, bastos mo naman, GP. Totoo naman. Sala sa labat. Oh. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila, utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, Grabe, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute, nandiyan sa Sharjah, tapos magugubag, iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa, dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo gagawin, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Lilinisin yung sarili, di ba? Iba nga pagtripan lang lumipad. Tinignan lang kung ano meron doon. Pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano ho ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? So naman. Hindi ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo.
Ang akala nila, ganyan tayong lahat. Diba? Exact. Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa Oo. lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, Yan ang yung tinatawag dyan, matapang na wala sa lugar. 'Di ba? Pero inyo pinagsabihan na kayo, mga kababayan, ang tapang ninyo. Ano ngayon ang mapapala ninyo? O, matutulungan ba kayo ni Duterte? Matutulungan ba kayo ni Sara Duterte? Mailalabas ba kayo kung sakasakali? Hindi. Kaya wag kayo magpakaunghang. Ginagamit lang kayo ng mga politiko na yan. Sabi ko nga, tayo ay dapat, mga kababayan, nakatingin sa interes ng ating bansa. Hindi po sa interes ng iilang mga tao lamang. Kasi yung mga politiko, they come and go. Diba? They come and go, mga kababayan. Siguro nga may mangyari dyan sa'yo sa daan eh, sa pagtatanggol mo sa kanila. Ikaw ba? Tutulungan ka ba yan? Hindi. O bakit ikaw, GP, pinagtatanggol mo ang administrasyon natin? Nag-iingat naman ako sa sarili ko. At saka, ginusto ko to. Hindi ko naman sila inobliga na tulungan ako dahil talagang ginusto ko to. At alam ko, tama yung ginagawa ko. Hindi naman ako kagaya sa kanila na nagpapakatanga sa mga politiko, diba, ipinaglalaban kahit mali na, kapag nahuli, sa admin pa rin, hihingi ng tulong. Mga ulaga, nakakainis kayo kung nandito lang, kurot-kuroting ko talaga yung mga singit nyo. Diba? na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabi kayo ay bagong bayani. Eh, lisensya yan para gumawa na kayong lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Exactly. Kung umaabot na sa pang-aabuso ninyo, Ruita ng inyong, Kinuchi. kalayaan para gawin ang lahat, pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayong lumipad, utang na loob. Tama. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan. Aya, tama ka, puting ahas. Ako, as a whole, ang sinusuportahan lang natin, hindi lang si PBBM. Marami po tayong sinusuportahan. Pati yung programa, mga kababayan, at iba pang yung mga opisyal natin. Pero pag may mali na ginagawa, mabanatan natin, syempre. Para kayo ay alalayan. Oh. Magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Nako, ang hirap niyan ha. Masakit niyan. Parang sinabi sa inyo, kayo ang mga walang hiya. Kayo ang pabigat sa bansa natin. Imbis na makatulong, kayo ay talagang marami pang pasakit. Hindi lang na diretso, pero yun ang ibig sabihin nun, mga gunghang. Diba? Ngayon, mga kababayan, eto, diba? Dahil nga po sa katangahan nila, at dito sa mga sinasabi pa nung iba, anong mangyayari sa kanila ngayon? Kasi sinusunod nila yung kanilang mga pinapanood na mali-mali naman, ang mga pinagsasasabi. Mukhang itong mga to, ay sigurado po ang mangyayari ay mukhang pauwiin na, i-deport ang mga OFW na mga nag-rally doon sa Qatar. Kasi ito po, yung pahayag, mga kababayan, ito, sabi dito, update, handa ang Department of Foreign Affairs na tulungan ang mga nakakulong na Pinoy sa Qatar sakaling sila ay ipa-deport. Ibig sabihin, hindi natutulong ata ang bansa natin. Ito sarili ko lang opinion. Base dito sa sa quote card na to. Kasi handang tumulong ang DFA, mga kababayan, sa mga nakakulong na Pinoy sa Qatar sakaling sila ay ma-deport. Pero habang sila ay hindi dinedeport, nakakulong pa rin sila doon, ang tingin ko ay sila ay pababayaan. Tama. Bakit mo tutulungan yung mga yon? Ang tawag dito, ang responsibilidad lang po ng ating bansa, mga kababayan, kapag
itong mga to ay idineport na. Dahil sa pagkakakulong nila, siguro naman masasabi natin, hindi naman po nagkulang ang administrasyon, ang gobyerno, ito na sila ay sabihan, i-remind paulit-ulit na huwag kayong magsasagawa ng mga pagkilos nang wala kayong sapat, wala kayong pinapakita o wala kayong permit. 'Di ba? Mga kababayan, ito kasi mga ang titigas ng ulo eh. Nakikinig kayo dun sa mga tao na yon na inuutusan kayo. Sige, magsilabas kayo kahit nasan kayo ngayon. Ngayon, tutulungan ba nila kayo? 'Di ba? Walang ibibigay sa inyo yung mga yan. Alam nyo, kailan lang kayo tutulungan yan, maniwala kayo sa akin, ganito lang yan. Pagdating po sa legality ng mga ginawa ninyo, hindi kayo tutulungan yan. Okay? Ng mga puon ninyo. Pero pagdating nyo dito at na-deport na kayo, tinulungan kayo ng pamahalaan para kayo ay maayos na ma-deport. Pagdating nyo dito, sakayan lalapit yung mga pinupuon nyo, mga kampo ng mga Duterte, bibigyan kayo ng pera, kunwari, bibigyan kayo ng, di ko alam, baka magbigay pa ng pangkabuhayan ninyo. Swerte nyo pag nagbigay. Di ba? Pero para lang bumango yung kanilang mga pangalan na kayo ay tinulungan. Sasabihin, oh, ayan, yung mga Duterte, tinulungan kami. Mga julol. Nananahimik kasi yung mga buhay nyo doon. Pwede naman kayong mangulit na lang sa social media. Di ba? Total, marami naman kayo, mga troll sa social media. Dapat doon na lang kayo. Oh, tama, Linda de la Vega. Kasalanan nila yun eh. Sabi ko nga, hindi nagkulang ang pamahalaan. Di ba? Pinaalalahanan sila. Tapos ngayon, Margox, nakakulong. Alangan tulungan ka agad. Eh, pagdasaan muna nila. Tapos kapag sila ay dineport, yun ang responsibilidad ng pamahalaan na ito na sila ay maiuwi ng maayos. 'Di ba? Siguro, ang pamahalaan, pag na-deport ng mga to, kung ako ang pamahalaan, bakit ko pa yan bibigyan ng pangkabuhayan? Bakit ko pa yan tutulungan? Tutulungan ko lang yan makauwi. 'Di ba? Oh. Isa pa yan, yung mga nagsi-zero remittance. Hindi naman nila alam ang batas na pwede rin kayong ma-deport dyan. Pwede rin kayong matanggal sa trabaho. Diba? Pwede rin makancel yung kontrata ninyo. Sige, sundin nyo ng sundin. Buboy Perez, sana abot ang tulong nila. Baka libreng sakay lang. Syncronado Vlog, shoutout ka GP, panawagan lang sana kay PBBM, huwag na silang tulungan kasi kung makauwi yan dito, problema lang yan dito ka GP. Actually, Syncronado Vlog, kahit nasabihin po natin na, alam mo, kung tayo lang masusunod, ayaw talaga nating tulungan na itong mga to. Kaya lang, bilang isang estado, bilang isang mother state ng mga taong ito, ng mga kababayan pa rin naman natin, ay talagang may responsibilidad po tayo na dapat gampanan. Yun nga po yung makipag-communicate tayo dun sa Qatar if ever na itong mga taong ito ay i-deport. 'Di ba? I-deport ng Qatar, syempre tayo po dapat ay makipagtulungan sa kanila. At sana kung gano'n ang mangyayari, hanggang dun lang ang tulong natin. Total, sila naman ang matigas ang ulo eh. Sila naman ang ano niyan eh, that is the consequences of their action. 'Di ba? Bakit mo tutulungan 'yan? Para madamdam nila, malaman nila sa kanilang mga sarili, oo nga no, hindi naman pala tayo tutulungan talaga ng mga to, pinaglalaban pa natin. Sabi ni Sir Michael Pangan, Sir GP, kapatid mo Sir Arnel, magkamukha kayo pero mas pogi ka sa kanya. Sino bang Arnel yan? Si Arnel Ignacio o si Arnel Agravante, si JDB? Wala kang palag dyan. Kahit sino kapatid ko, kahit sino kamukha ko, okay lang sa akin yan. Lugi sila. Di ba? Oh. Tigas ng utak, hindi nakikinig sa sinabi ni JP, in every action, there's an opposite reaction. Tama. Di ba? Matigas talaga yung ulo, mga kababayan eh. Sabi ni Ma'am Semi Celeste, yung zero remittance ng 1 week naging zero as wala nang i-remit. Oh.